Napuli. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Rattles po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, Pastor Kibuloy, nagpakita na po sa Senate hearing. Wala pong event. Ganun pala yun, may realization po ako no. Antindi po ng eto talaga tong mga hearing natin. Talagang sabi nga ni Pastor Kibuloy, trial by publicity lang lahat Ito po, iba po objective nito, no? Una, kaya kitang-kita po natin sa mga matatalino po na mga sinasalang. Yung mga sinasalang po na hindi naduduro, no? Simple lang po 'yan Alam nila na ito ay hindi dapat patunayan kung guilty siya o hindi guilty. Sa korte lang po 'yun, no? Okay, ikalawa po, puta di kung wala po kayong batas talaga, kaya talagang separate 'Yun po yung pagkakaiba po ng separate ay yung totoong trial at yung trial by publicity. Dapat ipagbawal na po yung mga pag-iimbestiga ng walang patutunguhan. Dapat bago mag-imbestiga, ito ang balak naming gawing batas. No? Wala. Wala palang balak na para saan pala. Okay. Punta rin tayo rito. Hindi, ako personally, hindi ko po sinasabi na si Pastor Kibuloy walang kasalanan o wala. Tanging korte lang po makakapagsalita niyan. Kaya lang kung wala naman talagang silbi tong ginagawa niyo sa Senado. Halimbawa, ang tagal na nung kay Alice Go. Anong batas ang ginawa ninyo? Anong batas na nangyari? Baka pag nag-trial yan, pinasama nyo ng pinasama si Alice Go, baka pag nabalitaan namin na napawalang sala yan, hindi ako magtatakang mapapawalang sala Kasi ang tagal ng kanilang trial doon sa pagiging inchik ni Go. O kung inchik yan, di inchik ka pala, hindi ka pala Pilipino, di alis ka na. O, di ba? Papatapon lang yan Mahirap patunayan yung mga Okay. Tapos ito po, pangalawa po natin topic, dalawa lang po topic natin, yung pong response ng ating gobyerno tuwing may kalamidad, no? Nakakarami na po tayo. Nakita po natin yan sa Karina, nakita na naman po natin yan sa Christine ba? Si Christine. Ano po ba nangyayari? Hindi po dahil dapat walang baha o walang bagyo. Yung pong kahandaan, no? Nasanay tayo kay Tatay Digong. Sabi nga ni Tatay Digong, monstra na ganyan yung magpapamiting ka sa panahon na ng bagyo. Wala na yan. Dapat ang pamiting ng NDDRRMO o kung ano man ang tawag ngayon. Kasi dati, di ba, National Disaster Response. Kilala pa natin yung mga leader niyan, no? AF ay yung DND. Pero hindi ba kayo nagtataka? Nung panahon na mabilis ang responde ng gobyerno nung panahon ni Tatay Digong, ang dami naghanap nasa ng Pangulo. Ngayon wala naghanap kung nasa ng Pangulo. Naroon sa nasa press Paano mo hanapin? Nagmo-monstra nga Ang calamity response po, 2 to 3 days, handa ka na dapat. Hindi yung ang calamity response, imi-meeting mo lang, binabaha na yung Bicol, tsaka ka magmi-meeting.
Okay. Yan lang po ang mga pag-usapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, huli sa impormasyon. Kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay. Tignan nyo. Atin. Alam nyo, no? Sa totoo lang po, may binawian ng buhay dyan sa KOJC Siege. Ang haba ng drama. Isang buwan ba? O kulang-kulang isang buwan? Araw-araw merong masyadong madrama, no? Tapos, nung si Pastor Kibuloy ay iharap sa Senado, wala naman palang aksyon. Mas matagal pa mas ma-action pa yung yung paghanap kay Pastor Kibuloy kaysa dito nakaharap na siya. Hindi nyo naman pala kayang idiin si Pastor. Hindi nyo po, ano lang sinasabi ni Kibuloy. Again, hindi po ako judge, no? Ano lang sinasabi niya. Yung nagbibintang sa akin, sampahan nyo ko ng kaso. Sa tagal pala niyan, hindi nyo pala Senador ka, Risa Ontiveros, ikaw namumuno dyan. Sa tagal na mga inalagaan mo yan, yung mga testigo nyo, wala pala kayong sinampang kaso. Bakit hindi nyo turuan yung mga testigo nyo? Para saan pala lahat yan? Para lang sa publicidad. Trial by publicity lang. Sige, magkwentuhan. Ilabas mo anong ginawa sa'yo ni Pastor. O sige, ikaw anong ginawa sa'yo. Ikaw anong ginawa sa'yo. Hanggang dun lang tayo. Para saan pala? Doon ako nagtataka ngayon eh. Lahat ng mga hearing nyo, para saan pala? Para masiraan lang yung mga Duterte and friends. Ngayon, mag-o-open na naman kayo ng panibagong investigasyon. War on drugs na naman. Ano sabi ni Paulo Duterte kanina? In-interview siya no? Sabi, sasamahan ko nga dapat yung father niya, si Tatay Digong, sasamahan niya daw dapat. Wala naman siyang problema na harapin yung Quadcom. Ayaw lang daw talaga ni Tatay Digong. Tapos may nagtanong sa kanya kay Paulo Duterte, bakit daw ang tagal-tagal na nag-iimbestiga yung mga Quadcom na yan, pati sa Senado nag-iimbestiga pa rin laban sa mga Duterte. Bakit daw pinupuruhan yung mga Duterte? Nagbiro po si Pulong. Kada kasi may bayad eh. Joke lang. Alam nyo na yun, no? Yan palang mga hearing na yan, bayad yan. Ayon sa pagbibiro ni Pulong. Alam nyo mga biro, dalawa lang yan eh. Biro o totoo. Na dinaan sa biro, di ba? Tama rin tayo. Wala lang tayong ebidensya. Pero dinadaan lang natin sa biro. Di ba? Ano ebidensya natin na? Kaya pala gustong-gusto nila. May bayad daw. Biro lang. Ayan. Pag walang ebidensya, daanin lang sa biro. Di ba? Sino magsasabi na sino magsabi na bangag ako? 'Di ba? 7 out of 10. Okay. Ang point ko ganito no. Tinanong pa siya. Ayun nga, sagot ni kaya imbestiga sa mga Duterte. Ito hindi niya sinabing biro.
Ito ang bintang ni Paulo. Yung bayad, biro eh. Pero yung bintang niya, ganito. Yan yung mandate nila eh. Mag-imbestiga sa mga Duterte. Nakakahiya, no? Ang daming problema ng Pilipinas. Hindi, yun biro. Ito talaga hindi niya biniro. Binintang niya. Yan yata mandate nila eh. Imbestigahan ng mga Duterte. Nakakahiya kayo. Binoto kayo bilang senador, binoto kayo bilang congressman, hindi para imbestigahan ng mga Duterte. Ang tanong ko, ibabalik natin yung tanong ni BP Sara. Si BP Sara ba at ang mga Duterte ang problema ng bayan? Ayan, expose na kayo. Napaka-contrast, no? Ngayon po may pinakamalaking ayuda. Pero tignan po ninyo, kanina merong video. Ako napanood, nasa 3rd floor. Hanggang dito yung dibdib sa Bicol. Naghahagis ng pagkain yung mga nasa 3rd floor. Nagjajambulan yung mga nasa babang nakalubog. Asan yung ayuda? Alam nyo kahapon, busy sila. Nakatunga kay BP Sara. Busy sa investigasyon kay De Lima. Putya, lubog na yung Bicol. Lulubog, alam nila, malakas tong ano. Nagdeklara nga silang walang pasok. Eh. Pero ano ang nakita nyo kahapon bilang paghanda? Naghanda ba? Hindi. Walang puknat sa ano eh. Walang puknat sa atake sa Duterte. Instead na tapusin muna natin to yung mga Senate hearing tsaka no. In-expose lang po ni Pastor Kibuloy na pwede namang hindi na sa totoo lang kung gustong makakuha ng katarungan. Again, hindi po ako judge, no? Pero yung mga sinasabi niyong witness na biktima di umano ni Kibuloy, kung totoong sila ay biktima, lumapit sa inyo bilang senador, natuklasan nyo na grabe pala. Ang tagal na po nilang hawak yan, di ba? Bakit hindi nyo po pala sila? Ito, realization ko lang kanina. Ang buong akala ko, may sinampa ng kaso yung mga hawak nilang testigo o yung mga witness against Pastor Kibuloy nagsipagsampa ng kaso na. Kaya nakakulong si Kibuloy. Akala ko, etong mga nasa Senado na nagsasalita ng mga expose laban kay Kibuloy, ang akala ko sila po may sinampa ng kaso kasi ang tagal na nilang nagbibintang. Eh. Bakit po hindi kayo magsampa nga ng kaso kung gusto nyo ng katarungan? Di ba? Hindi ba kayo tinuturuan ng mga senador na magkaso? Hindi. Okay lang yan na ngayon lang kumuda. Kasi nga, di ba? Sabihin na nga natin, no? Kasi malakas, palagay na natin, yun ang kakatwiran nila. Malakas, kaibigan ni Duterte. Pero, ang tagal na nito eh. Diba dyan nga nagsimula nung ayaw umatin ni Pastor Kibuloy, kaya nag warrant of arrest. Kinontempt ni Risa Ontiveros, nag-warrant of arrest. Tapos, matutuklasan natin yan, yung sinasabi ni Pastor Kibuloy, bakit hindi kayo magsampa ng kaso? Di ba? Wala pa lang kinakaso tong mga to. Para saan po yung atin-atin nila sa Senado? Para lang ikasikat ni Risa Ontiveros? O gagawa siguro ng batas. Anong batas? Ipagbabawal ang relihiyon? Anong batas ang magagawa nyo? Punta po tayo rito sa response, no? Calamity response. Ito po ang totoo.
Si Tatay Digong nagpahayag na yan eh, yung Karina. Sabi niya, wala yan. Ay, hindi niya sinabi to sa Karina, yung reaction niya to kay BP Lenny. Si BP Lenny kasi mahilig umepal yan eh. Pagka panahon ng bagyo, epal lang yung kay Lenny. No? Pupunta ron, handa na yung mga kapulisan, pupunta ron si Lenny, magmumonstra-monstra, may ano kami ron, ganun. Parang ano lang, photo ops at saka yung ano lang, video ops lang. Kunwari, uutos-utusan niya yung mga pulis na nakadeploy na. Maayos po. Wala pa pong baha, nakikita na natin dinideliver na yung mga kahon-kahon na DSWD. Tama? Gabundok po yung mga DSWD. Kung diyan po babahain, dito po sa sa may Bicol region, yung DSWD Bicol region, bago pa dumating yung bagyo, binabalita na yan. Narito po kami sa DSWD Bicol region at nakikita nyo po yung gahiganting mga food packs handa na po. 'Di ba? Pinapakita rin 1 or 2 days before yung bagyo. Pinapakita na rin, ito po ang magiging evacuation center. Ito totoo po to. Ito nagaganap nung panahon ni Tatay Digong. Wala pang bagyo. Handa na po, i-interviewin pa nila yung mga barangay captain, no? O ito po si barangay captain ganun. O kumusta po? Kailan? Yan, ine-expect po namin na pagdating po ng bagyo, hikayatin namin yung mga bakit wala pang bagyo? Tanong, bakit wala pang bagyo marami ng tao sa evacuation center nung panahon ni Tatay Digong? Kasi may libreng pagkain na ron eh. May mga nagluluto na ng lugaw, may mga nabibigay na doon ang bigayan ng mga food packs eh. Hindi pa hahabulin, no? Palulusungin sa baha at ipapaagaw yung food packs. Hindi po ganun. Maayos po, pipila po. So yung mabibigyan ng food packs, naroon po sa yung mga matitigas ng ulo na ayaw umalis, yun lang po yung ililigtas. Yan po yung noon eh. Daming tagabalot, hindi, wala na nga po tagabalot dahil ano pa po yung nawala nung panahon ni Tatay Digong. Dahil sistematiko yung DSWD noon. Kahon-kahon po noon. Wala na pong ganon yung nananawagan po kami kung sino man po yung may tuyong mga damit. Wala na po yung paghingi ng tulong eh. Di ba? Epal na lang yung angat buhay, sila na lang eh. Sa onti po ng mga pinamimigay ng angat buhay, talagang nagmumukha pong epal si Leni Robredo nung panahon. Ngayon po, mukhang hero si Leni Robredo. Bakit? Nananawagan siya na kung sino po may rubber boat. Dati hindi po nananawagan si Leni ng rubber boat. Dahil isang araw pa, umuulan pa lang, naroon na sa evacuation center ang mga tao. Maliwanag po yung alam na may nakita po ba kayo? Ang gaganda ng 'di ba? Nung panahon ni Tatay Digong, yung pong mga parang hawla ng mga bahay na kanya-kanya kasi dati sama-sama lang eh. Pero nung panahon na ni Tatay Digong, iba na eh. May mga nakabox na yung per pamilya, isang box. Systematic. Ngayon po, wala akong nakitang ganun. Evacuation center na pinakita ng media. Kakampi nila yung media na yan. Imposibleng hindi magpakita. Hindi po ako nangangantsaw sa kabila po ng mga baha. Hindi po. Namimiss lang natin yung nakita natin kay Tatay Digong. Ngayon, syempre, nakatutok yung video. Ano yung sinabi? Meron sinabi rito na talagang nahiwagaan ako no?
Ganito po yung eto po tignan nyo, Laila de Lima, para sa mga kababayan natin sa Bicol, magkaisa tayo, magtulungan para makabangon ng ating mga kababayan sa Bicol. Ito po ang ilan sa mga pangunahing pangangailangan nila: food and water, bottled water, rice, canned goods, hygiene kits. Nananawagan na naman po sila ng mga donasyon. Nawala na po ito noon eh. Naalala nyo, wala na po yung, hindi na po uso yung nanghihingi ng donasyon. Angat buhay na lang po ito eh. Ito po, former Vice President Leni Robredo said Naga City is in need of more pump boats as rescue trucks can no longer pass through heavy floodwaters. Earlier, the Naga City local government reported that its rescue operations are overwhelmed. By the rising floodwaters and are currently in need of trucks capable of navigating floodwaters between 3 to 6 feet. Tignan nyo, nananawagan. Hero na po si Lenny ngayon. Dati, EPA lang siya kay Tatay Digong kasi kompleto eh. May pump boat, may mga truck. No? Nagre-rescue na. Si Kiko Pangilinan din nagsasabi rin na magpadala kayo sa Angat Buhay. Ang point ko, hindi po yung kinakantsawan natin yung Angat Buhay o kung ano pa man, no. Kaya lang balik na naman tayo sa paghingi ng donasyon. Di hamak na mas malaki po ang budget sa ayuda ngayon. Bakit po hindi gamitin 'yan? Para saan pala yung ayuda? 'Di ba ang ayuda para sa kalamidad? Kung hindi rin po pala magagamit yung ayuda ngayong mga kalamidad, wag na po yung budgetan yan. Diretso na sa may kalamidad. Ito po ang sinabi ni Pangulong Marcos ngayon. President Ferdinand Marcos Jr. directs government agencies to closely monitor dams and enforce measured response in releasing. Yan. Ito po sabi niya, maybe we can do a measured response. Kahit hindi pa high water level, magbitaw na tayo ng kaunti. Pababain na natin na hindi apektado ang downstream communities. Magbitaw na tayo ng tubig pagdating ng malakas na ulan, naibaba na natin ang tubig para meron tayong kaunting breathing room. Kailan niya po sinasabi yan? Ngayon, habang bahana. Yan yung sinasabi ni Tatay Digong na ano lang yung papres, anong tawag doon? Paepa lang. Kukunan ka ng video, turo-turo ka, kunwari may ginagawa ka. Meron pa ako hindi ko makita yung sinasabi na abayaan nyo po, papunta na po riyan yung mga rubber boat pag umayos-ayos po yung panahon, makakarating na dyan yung mga rubber boat. Diyos ko, anong ibig sabihin ng umayos-ayos ang panahon? Pag wala ng baha, makakarating na yung rubber boat? Okay, eto pa po. Wala tayong kasing laki ng pondo na flood control program. 1.4 billion a day. Asan po yan? Alam nyo, kaysa Duterte, matutuwa pa sa inyo mga congressman. Congressman, mga senador, imbestigahan nyo saan napupunta yung 1.4 billion. Sasabihin nyo na naman, mamimiloso po, bakit nung panahon ba ni Duterte, walang baha? Meron, pero walang 1.4 billion a day na budget. Yun yung pagkakaiba eh. Tsaka hindi ganyan katataas kasi naglilinis. Di ba? Simple lang eh. Linisin nyo yung mga estero, linisin nyo yung mga... Ngayon,
Nagagalit kayo pag sinabi ni VP Sara na hindi marunong maging presidente. Ayan na nga, oh. Actual. Hindi dapat nagsisisihan, di ba? Panahon ng kalamidad. Oh, may mamimiloso po. Badong, ano ka ba? Kalamidad na. Imbis na tumulong kayo. Panahon ng kalamidad, dapat walang sisihan, di ba? Correct. Pero panahon ng kalamidad, dapat tigil muna investigasyon laban sa mga Duterte. Puta, yung investigasyon sa mga Duterte and friends, walang tigil eh. Walang kalakalamidad sa inyo eh. Yan ang isa pang tanong. Pinagmalaki nyo. Mambubudol talaga eh. Ang EDCA daw, kaya daw nagpatayo ng mga EDCA para calamity response. Asan? Tsaka sila pagkabaha na, presko na lang. Nakita ko po yung DSWD, ngayon lang po ngayon lang po nagbabalot eh. Ngayon lang naglalagay na sa mga karton eh. Ang dami pong ayuda. Martin, nasan ka? Ngayon ka mag-AA. Ngayon kailangan yung presensya nung maraming mga congressman. Puntahan nyo yung mga binabaha. Bakit pagtuyo ang lupa, kasama kayo sa nakikikamay sa binibigyan nyo ng ayuda? Bakit hindi kayo mamigay ng ayuda ngayon sa mga binaha? Hindi po natin sinabi na hindi tayo babahain o hindi tayo magkakaroon ng bagyo. Yung makita lang po natin yung kahandaan. Mag-aminan tayo, may nakita ba kayo press na pinapakita yung mga nakahanda yung mga evacuation center? May nakita po ba kayo na balita na yung evacuation center ni Tatay Digong na nakaayos yung kahon-kahon? May nakita po ba kayo? Before dumating to si Christine? Sa ABS-CBN, GMA? Ano yan? Hindi lang ayaw lang nila ibalita? Kasi sasabihin nyo na hindi naman na naghanda naman. Asan yung evacuation center before? Asan yung pinapakita na dapat yan ng GMA? Alam nyo kay Tatay Digong, sa totoo lang, kahit wala pong ulan, nasa evacuation center na kasi may bibigyan ka ng kahon eh, ng DSWD. Siguro tatay lang yung maiiwan sa bahay. Pero yung buong pamilya naroon na sa evacuation center. Kasi may pakain, may palugaw. Tapos pupunta ron si Lenny, di ba? May daladalang pandesal. Yan yun. Kaya pa-epa lang si Lenny. Dahil konti lang yung daladalang tulong, pero ang dami mga press people noon. Ngayon, hero si Lenny. Nananawagan siya ng mga pump boat. O biruin yun, mananawagan ng... Asan ang kahandaan kung ang si Lenny mismo ay nananawagan ng mga pump boat? Bakit daw po? Para sagipin yung mga natatrap ngayon. Sagipin? Taga dyan si Saldi, di ba? Ang dami yung pera. Kayo may control ng budget. Keso, ngayon ka magyabang. Ngayon mo pasalamatan yung mga pinasasalamatan. Nasaan yung mga pinasasalamatan mo? Keso. Bakit hindi mo gawing evacuation center yung inaugurate nyo? Di ba dapat ganun? Alam ko, natatandaan ko, nag-evacuation center pa yung yung Philippine Arena, di ba? Putya, babagyo na. Walang patid yung hearing.
Instead na yung binabalita na ng mga tao paghanda, ganun po yung alerto 24. Di ba may mga ganun? Alerto 24. Narito po tayo ngayon sa evacuation center. Nananawagan po ang kanilang mayor na malakas po ang darating na bagyo. Huwag po tayong patumpik-tumpik. Pag umulan po, huwag matigas ang ulo. Asan po yung mga video? Nakasama yung mga reporter na sinasagip po o pinapupunta. Panahon ni Tatay Digong, huwag po matitigas ang ulo natin. Merong megaphone yung mga barangay. Punta na po kayo sa evacuation. Malakas po tong ulan na to. Wala na tayong nakikitang ganun. Kaya tama po eh. No? Asan na yung ayuda nyo? Bigay kayo ng bigay ng ayuda. Ito po kailangan ng ayuda ng mga tao. Kailangan nila ng mga relief goods. Busy po kasi lahat ngayon eh. Yung mga general, nariyan. Imbis na mag-direct po sila, nasan po ang mga general kahapon? Imbis po na dinadirect nila yung mga calamity response natin, nasan po ang mga general? Oh. Ayan, nariyan sa Senado, nariyan sa Kongreso, hearing ng mga Duterte. Malayo ba yung Sorsogon? Pasensya na po niya. Ubus na ang ayuda nyo. October pa lang ah. Mga taga Bicol, oy. Hindi porket sa Sorsogon ka lang, Senate President ka nga eh. Putya, imbis na maghanda kahapon, dapat ang pinag-uusapan kahapon yung response. Wala talagang katuturan to. Yung pala, wala rin. Ang tagal na tinatalakayan si Kibuloy yung mga kay OJC dyan. Ano sabi ni Kibuloy? Balik lang natin, may nakalimutan lang ako ng konti. Ano sabi ni Kibuloy? Hindi pinag-uusapan dito yung nangyari sa kay OJC. Hanggang ngayon, trauma pag nakakakita ng pulis yung mga kabataan nanginginig. Na trauma na sila. Boss, nasusulat ka na. Ano nasusulat ka na? Correct. Alam nyo, swerte lang tayo, hindi COVID to. Bagyo lang. Kung COVID to, hayaan lang yan. Si Duterte lang po siya. Walang lalabas. Isa lang lalabas. Itago nyo mga press. Itago nyo sa mamamayan yung mga baha. Puta, dati hanggang tuhod lang kung makapagbalita kayo, kala nyo dilubyo na nung panahon ni Duterte. Ngayon, bahang-baha talaga, ni halos ayaw nyo ipakita eh. Ito naman pala, AFP tapping EDCA sites, US counterparts. Tapping EDSA sites lang. Hindi po yung mismong health coming. Ito pangako ni ni BBM. 2:30 kanina.
Huwag kayong mag-alala. Help coming. Marcos Jr. assures Bicol other areas hit by Christine. Sabi ni Marcos, huwag kayong mag-alala. Darating na ang tulong. Hindi mo pa pwedeng nauna yung tulong? Kay Tatay Digong wala pang baha eh. May nakita pa ako doon helicopter, di ba? Pagbaba na helicopter, pasa-pasa sila nung DSWD, di ba? Pasa-pasa sila, tapos tao na yung naroon sa dulo. Ang bilis ng ang bilis na. Alam nyo po, DSWD po, bawat nung panahon ni Tatay Digong. Pasensya na kayo ha. Baka mabwisit na kayo lagi yung panahon ni Tatay Digong, panahon ni Tatay Digong. Pero yung DSWD po noon, bawat region po yan meron eh. Puno na po. Meron na silang, ngayon nakita ko nagpa-plastic pa lang eh. Ang daming volunteer, taga-balot. More than 5,000 stranded in ports. Catch Basin, Cagayan braces for floods. Seven dead as of 4:26 p.m. 7 dead, thousands evacuated as Christine batters Philippines. Okay, tignan nyo itong mga tagpo na to. We sent police rescue teams but they struggled to enter some areas because the flooding was high and the current was so strong. Ang gusto po kasi namin makita, before dumating yung bagyo, marami ng tao sa evacuation center. Wala nga pong pinapakita tong ABS-CBN, GMA na evacuation center. Oh. Na-organize na evacuation center. Panay baha lang pinapakita nila. Oh. Asan yung mga evacuation center natin? Parang ligtas kanya-kanya. Help coming daw, sabi. Nakakaawa tong mga binabagtas na yung mga may lubid-lubid. Paano ang gusto lang tutukan si Sara Duterte? Paano sasagutin? Bakit hukayin ni Sara Duterte? Ilang lugar sa Albay lagpas tao ng baha dahil sa bagyong si Christine. Baha sa Sorsogon City. O sabi nyo, hindi ba 30 years married. What are you guys doing? Oh. Dapat sa Sorsogon man lang, Cheese Escudero. Dapat yung malaki mong ginawa mo ng evacuation center yun. Baha na kayo riyan. Walang pasok. Wala talaga akong makitang evacuation center. Yun ang hinahanap ko eh. Panay baha to. Civil Defense on alert. Panay lagpas bahay. Lagpas bubong. Is getting dangerous. We're waiting for rescuers. Grabe. Sabi po ng mga mamamayan. Ayan, no? Nako, baka maano tayo. Ang dami po naghihintay sa AFP na i-rescue sila. Walang pinakikita po ngayon ng mga evacuation center. Dati, no? Kahit hindi po natuloy yung bagyo, may evacuation center eh. Ayaw pa rin magsiuwi kahit wala ng bagyo eh. Eh po siya, libre pagkain doon sa evacuation center eh. Pipila ka lang, may
Iba pa yung box, iba pa yung lutong pagkain. May uwi ka pa. Inday Bidang. Ano yung pinagsabi mo, Inday Bidang? Arelo ng Kadete. Huhukayin yung bangkay nila. Ayaw ipahukay. Grabe pala, oh. Grabe pala mga budget sa Bicol. 2022, flood control projects in Bicol, 14 billion. 2023, 9 billion. 2024, 14 billion ulit.